Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin sa mga Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Rabay, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig ko. Gayon din naman, lubos ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may mababa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father, Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Huling araw ng linggo ng pagpapakita ng Panginoon o ng Epiphany Week. O, di ba? Ano pinagdiwang natin nung linggo? O, kakasabi ko lang, natandaan mo ha? O, Epiphany Week. No? Itong nakalipas na mga araw, simula Lunes hanggang sa araw na ito ay linggo ng pagpapakita ng Panginoon. Araw-araw, kwento kung paano nagpakita at nagpakilala si Jesus sa tao. Nung Lunes, yan, review tayo. Nagpakita si Jesus, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mabuting gawa o trabaho. Anong ginawa niya? Nagpagaling ng may sakit. Ano pa? Nagpalayas ng demonyo. Ano pa? Nagturo sa sinagoga. Wala ka na sagot dun ah. Yun ang trabaho ng Diyos. Makinig. Ha? Ano trabaho ng Diyos? Magpagaling. Ano pa? Magpalayas ng demonyo. Ano pa? Parang dalawa lang nasagot mo dun ha. Noong Lunes, nagpakilala ang Diyos sa kanyang mabuting gawa. Martes, nagpakita ang Diyos, si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi. Anong ginawa ni Jesus? Anong binahagi niya? Anong pagkain? Tinapay at isda. Pinakain ang libo-libong tao. Noong Miyerkules, nagpakita si Jesus sa pamamagitan ng paglalakad sa ibabaw ng tubig, no? Ibig sabihin, nasa ibabaw siya ng anumang unos. Nagpakita
si Jesus sa atin sa pamamagitan ng paglakad sa tubig. No? Noong Huwebes, nagpakita ang Diyos, nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng sinasabi ng kasulatan. Di ba? Naalala niyo yun? Binasa niya ang kasulatan ayon sa aklat ni Propeta Isaías. O yun, very good. Naalala niya. No? Nagpakilala si Jesus ayon sa sinabi ng kasulatan sa kung ano at sino ang Mesiyas. Biyernes, ano naman ang pinagdiwang natin? Kahapon, kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi ba? O, walang iba na paraan ng pagpapakilala ang Diyos kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga siya naging tao para makita siya ng tao, para ipakilala ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus. At bilang panghuli, muli tayong ipinapakilala kay Jesus sa pamamagitan ni Juan Bautista na naging tagapaghanda ni Jesus. Tinuwid ni Juan ang landas ng mga tao at isa-isa niyang bininyagan sila. Kaya naman, masasabi natin na ang Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng matutuwid na tao. Ito ang naging gampanin. Ito ang nagawa ni Juan. Ihanda ang mga tao. Ituwid ang landas ng mga tao para sa pagdating ni Kristo. Kahit na akala ng mga tao si Juan ang Mesiyas, alam ni Juan, hindi siya. Hindi niya kinuha ang titulong Mesiyas kahit yun ang tingin ng tao. Dahil alam niya, tagapaghanda lang siya. Tagapagpakilala lang siya. Hindi siya ang Kristo. Ito yung hamon sa atin. Matapos magpakilala at magpakita ang Diyos, ito na yung hamon sa atin. Paano natin ipapakilala ang Diyos? Walang ibang paraan kundi ang katulad ni Juan Bautista, ituwid ang landas ng tao. Hindi ba? Kapag ang tao may kasama, kapag pumunta ka sa isang lugar, ipinapakilala mo. Tama ba? Kapag nasa reunion ka at kasama mo kaibigan mo, pagdating mo sa reunion, anong ginagawa mo? Pinapakilala mo. O di ba? O tita, kaibigan ko po. Di ba? Ganon yun, di ba? Kapag ikaw ay bago sa isang lugar, may kasama ka, kasama mo nanay mo. Pumunta ka sa eskwelahan, di ba? Papakilala mo. Sasabihin mo, ma'am, nanay ko po. Di ba? Ganon. Matapos magpakita ni Jesus, matapos makapiling natin ang Diyos, simula nung Pasko, nang siya'y isilang, ang tanong ngayon, paano mo ipapakilala si Jesus? Walang ibang paraan, kundi ang nagawa ni Juan. Ano yon? Matuwid na buhay. Matuwid na buhay. Kamakailan lang, lumabas na yung resulta ng bar exam. Hindi ba? Marami na namang bagong mga abogado. No? At tingin ko, sa mga nag-exam, marami doon ang nagdasal. No? Isa na doon yung classmate ko dati sa seminaryo. Yan, lawyer na siya. Hindi man siya naging pare, lawyer na siya. No? At ang magandang hamon, sa pagiging abogado, paano mo ipapakilala ang Diyos? Nagdasal ka, sana maging abogado ka. Yan ba ay magandang paraan para mapakilala mong Diyos? O baka yan pa ang magiging iyong kasiraan? Marami din ganun. Pinagdasal mo, sana maging nanay ka. Nung naging nanay ka at nabigyan ka ng anak, kung paluin mo naman ang anak mo, wagas. Kung murahin mo,
Yan ba yung pagiging ina? Sa ginagawa mong yan, hindi mo napapakilala ang Diyos. Baka mas lalo ka pang naging masahol. Kaya mag-ingat tayo sa mga dinadasal natin, sa mga ginagawa natin. Baka kapag binigay ang hamon, mapapakilala mo ba dyan ng Diyos? Sa iyong paglilingkod sa simbahan, yan, napapakilala mo ba ang Diyos? O baka naman, mas lalo kang naging chismosa. Alam mo naman sa simbahan, di ba? Maraming chismis, di ba? Baka naman hindi yan ang nagdadala sa iyo sa matuwid na buhay. Kaya magandang tignan, ngayong bagong taon, lahat ng ating gagawin, ang hamon, magpapakilala ba ito sa Diyos? Sa bawat gagawin, mapapakilala ba natin si Jesus? Walang ibang paraan, kundi ang matuwid na buhay. Dahil kapag matuwid ang iyong buhay, napapakilala mo, napaparamdam mo, at naipapakita mo ang Diyos sa tao. Mga kapatid, ipinakita na sa atin ni San Juan kung sino si Jesus. At ito ay walang ibang paraan, kundi sa paghahanda ng tao sa isang matuwid na daan. Amen. Amen.